Isang lalaki ang hinatulan ng habang-buhay na pagkakakulong sa isa sa pinakamalupit na bilangguan, kung saan halos imposibleng makatakas, at isang himala na ang mabuhay ng 1 taon. Alam ng bawat bilanggo na isang maling galaw lang ay maaaring magdulot ng gutom, matinding pagpapahirap, o kamatayan. Ngunit ang lalaking ito ay tumangging tanggapin ang kanyang kapalaran. Sa halip na sumuko, sinimulan niyang magplano ng pagtakas, na itinuturing ng lahat na isang kabaliwan. Ang sumunod ay isang walang tigil na paglaban-laban sa malulupit na gwardya, mapanganib na mga bilanggo, at halos imposibleng mga pagsubok sa loob ng kulungang ginawa upang wasakin ang pag-asa ng sinuman. Nagsimula ang kwento noong 1931, kung saan isang bihasang magnanakaw na nagngangalang Henry Charrier, na mas kilala bilang Papillon, ang palihim na pumasok sa isang marangyang mansyon at binuksan ang isang napakahigpit na safe. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakuha niya ang mamahaling mga diamante, bago tumakas ng walang iniiwang bakas. Nagtatrabaho si Papillon para sa isa sa pinakamapanganib na crime boss sa Paris. Matapos niyang iabot ang mga ninakaw na diamante, agad siya nitong binayaran. Ngunit bago umalis si Papillon, ipinakita ng boss ang isang lalaking halos bugbog sarado, at nagbabala na ganoon ang mangyayari sa sinumang magnakaw sa kanya. You try to hustle me, and I'll cut him the fuck off. Sa kabila nito, tahimik lang na umalis si Papillon at nakipagkita sa kanyang kasintahang si Nanette. Bilang sorpresa, ibinigay niya rito ang isang magandang kwintas, na lihim niyang itinabi mula sa nakaw. Couple of the big ones for us. Lingid sa kaalaman ng dalawa, may isang lalaking konektado sa mafia ang lihim na nagmamasid sa kanila. Magkasama nilang ginugol ang gabi habang pinag-uusapan ang kanilang kinabukasan. Pangarap ni Nanette na iwan ang magulong lungsod at magsimula ng payapang buhay sa probinsya, ngunit ayaw ni Papillon ng ganoong pamumuhay. Naniniwala siyang isinilang siya upang dayain ang mayayaman, hindi upang mag-alaga ng baka o magsaka. Kinaumagahan, biglang sinalakay ng mga pulis ang apartment ni Papillon at inaresto siya dahil sa umano'y pagpatay sa isang bugaw. Agad na narealize ni Papillon na na-frame siya dahil ang biktima ay ang parehong lalaking pinahirapan ng kanyang boss noong nakaraang gabi. Iginiit niyang wala siyang kasalanan at kasama niya si Nanette buong magdamag, ngunit walang naniwala sa kanya. Don't worry. Matapos ang paglilitis, hinatulan si Papillon ng habang buhay na pagkakabilanggo. Nang dalawin siya ni Nanette, nangako itong magte-testify para mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Ngunit alam ni Papillon na bulok ang sistema ng hustisya at matagal nang napagdesisyonan ng mga makapangyarihang tao ang kanyang kapalaran. Mabigat man sa loob ni Papillon, sinabi niyang kalimutan na siya at magsimula ng panibagong buhay. Tonight you need to forget about me. Don't say that, Bobby. Come on. Para sa kanya, iisa na lamang ang layunin niya, ang makatakas. Narinig ito ng isa pang bilanggo na nagngangalang Julio, at sinabi nitong posible ang pagtakas, ngunit mangangailangan ito ng malaking halaga ng pera. Go to the end. Itinuro niya siya sa isang tila kinakabahang bilanggo na nagngangalang Luis Dega, isang kilalang counterfeiter na kumita ng milyon-milyon sa paggawa ng mga pekeng dokumento. Ayon kay Julio, may nakatago pang malaking kayamanan si Dega, kaya siya ang itinuturing na pinakamayamang bilanggo sa kanilang lahat. Hindi nagtagal, ang lahat ng preso ay isinakay sa isang barkong papunta sa kilalang penal colony ng French Guiana, isang lugar na halos walang nakakabalik ng buhay. Habang nasa biyahe, nilapitan ni Papillon si Dega at inalok itong poprotektahan kapalit ng perang gagamitin sa kanyang planong pagtakas. Tinawanan lamang siya ni Dega at tumanggi, dahil naniniwala siyang ligtas siya sa ilalim ng bantay ng mga gwardya hanggang sa mapawalang sala siya ng kanyang asawa. Gayunpaman, nagbago ang lahat bago pa man sumikat ang araw. Sa kalagitnaan ng gabi, isang bilanggo ang walang awang pinatay matapos hiwain ng kapwa mga preso ang kanyang katawan, sa paniniwalang may itinatago itong pera. Ang masaklap pa dito, hindi man lang sila pinigilan ng mga gwardya. Sa sobrang takot, narealize ni Dega na walang sino man ang ligtas sa barkong yun. Kinaumagahan, agad niyang hinanap si Papillon at tinanggap ang alok nito. Kapag pinanatili siyang buhay ni Papillon, nangako siyang ibibigay ang lahat ng perang kailangan niya para sa pagtakas. Pumayag dito si Papillon, ngunit nilinaw niya ang isang bagay, natatakas siya kasama man si Dega o hindi. Sa huli, dumaong na ang barko sa malupit na penal colony ng French Guiana, kung saan pinababa ang daan-daang mapanganib na bilanggo at pinahanay sa harap ng warden.
Nang walang sinasayang na oras, agad na winasak ng warden ang natitira nilang pag-asa. Sinabi niya sa lahat ng mga bagong dating na maraming mga bilanggo ang nangarap na makatakas, ngunit wala ni isa ang nagtagumpay. Kahit makalusot pa sila sa mga gwardya, naghihintay naman sa kanila ang masukal na gubat na puno ng mababangis na hayop, at lampas nito ay isang karagatang puno ng mga pating. Ipinaliwanag din niya ang mabigat na parusa sa sinumang magtatangkang tumakas. Ang unang pagtatangka ay katumbas ng 2 taon sa Bartolina. Ang ikalawa ay 5 taon, at ang mga paulit-ulit na susubok ay ipapadala sa kilalang Devil's Island, kung saan unti-unting nababaliw ang mga bilanggo hanggang sa tuluyan silang mamatay. Habang nagsisimula ang buhay nila sa kulungan, hindi nagsayang ng oras si Papillon. Sinuhulan niya ang bilanggong namamahala sa pagbibigay ng mga trabaho at hiniling na ilipat sila ni Dega sa infirmary, dahil naniniwala siyang yon ang pinakamagandang lugar para magplano ng pagtakas. Dagdag pa dito, humingi si Dega ng isang kwaderno upang maipagpatuloy ang kanyang pagguhit habang naroon. Masaya namang tinanggap ng lalaki ang kanilang suhol. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nangyari ang lahat ayon sa kanilang plano. Bago pa man maisakatuparan ang plano, nakilala ng Deputy Warden si Dega. Maraming taon na ang nakalipas, naaresto ang sarili niyang manugang dahil sa paggamit ng mga peking bond na ginawa ni Dega. Hanggang ngayon, galit na galit pa rin siya rito, kaya kinansela ng warden ang kanilang transfer, at sa halip ay ipinadala silang dalawa sa quarry kung saan sapilitang pinagtatrabaho ang mga bilanggo. Ang plano nilang pagtakas ay dumanas ng unang malaking balakid. Habang nagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw, kinakabahang inamin ni Dega ang isang bagay. Ang perang itinago niya sa loob ng kanyang katawan ay aksidenteng nalaglag. I had diarrhea. I lost the money. Agad na huminto si Papillon sa pagtulak ng mabigat na kariton, at palihim na pinulot ang pera bago pa ito mapansin ng mga gwardya. Come on, pick him up. Put him in the cart. On your feet. Back to work. Nakahinga ng maluwag si Dega, dahil muli niyang napatunayang kung wala si Papillon, matagal na siyang patay. Habang nagpapahinga sa trabaho, nakilala ni Papillon ang isang veteranong mandaragat na si Celior. Ayon dito, meron pa siyang mga kaibigan sa labas ng kulungan na maaaring magsundo sa mga makakatakas gamit ang isang bangka sa tabing dagat. Ito mismo ang pagkakataong matagal nang hinihintay ni Papillon. Hindi nagtagal, kinausap din ni Papillon ang isang lokal na may-ari ng bangka, na regular na naghahatid ng mga babae upang aliwin ang mga gwardya. Inalok niya ito na bibilhin ang bangka, at pumayag naman ang lalaki, ngunit humingi ito ng $5,000 bilang paunang bayad. Alam ni Papillon na napakalaki ng hinihinging halaga, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kung wala ang bangka, imposibleng makatakas. Habang lumilipas ang mga araw, mas marami pang bilanggo ang nagsimulang umatake kay Dega dahil sa balitang may nakatago itong kayamanan. Isang hapon, pinalibutan siya ng ilang preso habang ang mga gwardya ay nagkukunwaring walang nakikita. Ngunit bago pa nila siya masaksak, agad na sumugod si Papillon at nakipagbakbakan. Nagsiliparan ang mga suntok sa bawat direksyon, at lumaban si Papillon na parang isang taong walang kinatatakutan at wala nang mawawala. Pagkatapos ng gulo, galit na hinarap ni Papillon si Dega. Araw-araw niyang inilalagay sa panganib ang sarili niyang buhay para protektahan ng isang taong halos hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Kalaunan ng gabing yun, muling lumapit si Dega kay Papillon at nag-request ng isang nakakagulat na bagay. Ayon sa kanya, ayaw na niyang hintayin pa ang resulta ng kanyang apela. Dahil sa dami ng bilanggong namamatay araw-araw, nawalan na siya ng pag-asang makakalaya pa siya sa legal na paraan, kaya gusto na rin niyang tumakas kasama si Papillon. Gayunpaman, agad itong tinanggihan ni Papillon at sinabi ang katotohanan. Kung isasama niya ito, magiging sagabal lamang siya at mapapabagal ang kanyang pagtakas. Bago pa man makasagot si Dega, biglang ipinatawag ang lahat ng bilanggo sa bakuran.
Si Julio, ang presong dating sinadyang saktan ang sarili upang makatakas sa infirmary, ay nahuli ng mga gwardya. Nabigo ang kanyang plano, at mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang mapatay niya ang isang gwardya habang tumatakas. Bilang parusa, pinugutan siya ng ulo sa harap ng lahat ng bilanggo upang magsilbing babala na walang sino mang makakatakas ng buhay sa kulungang yon. Pagkatapos ng pagbitay, inutusan sina Papillon at Dega na dalhin ang walang ulong bangkay ni Julio sa gubat upang ilibing. Masyadong mabigat para kay Dega ang tanawing yon, at halos hindi niya ito kayanin. Sa sobrang takot, tuluyang natigilan si Dega at hindi na makagalaw. Ngunit sa halip na kaawaan siya, paulit-ulit siyang hinagupit ng isang gwardya sa likod. Ilang sandali itong pinanood ni Papillon, bago tuluyang nawala ng kontrol sa sarili. Agad niyang dinampot ang isang malaking bato at buong lakas itong ipinukpok sa ulo ng gwardya, hanggang sa mawalan ito ng malay. Nang walang sinasayang na oras, agad na tumakbo si Papillon upang subukang makatakas. Papillon! Nagliparan ang mga bala habang walang tigil siyang tinutugis ng mga gwardya sa masukal na kagubatan, ngunit sa kabila ng lahat ng panganib, nagawa pa rin niyang makatakas. Pagsapit ng gabi, naniniwala si Papillon na tuluyan na siyang nakalaya, kaya nagtungo siya sa bahay ng may-ari ng bangka upang kunin ang napagkasundoan na bangka. Ngunit sa halip na tulungan siya, tinawanan lamang siya ng lalaki. Ilang sandali pa, lumabas ang mga armadong gwardya mula sa iba't ibang direksyon. Inamin ng may-ari ng bangka na wala talaga siyang balak na tulungan ang sinumang tumatakas. Pagkatapos nito, hinuli si Papillon at muli siyang ibinalik sa kulungan na may mga kadena sa kanyang katawan. Sinalubong siya ng warden ng may malamig na ngiti, bago inanunsyo ang kanyang parusa. Bilang parusa sa una niyang tangkang pagtakas, 2 taon siyang ikukulong sa Bartolina, kung saan tuluyan siyang ihihiwalay sa ibang tao at sa buong mundo. Habang nagsasara ang makapal na pintuan ng selda, napagtanto ni Papillon na ngayon pa lamang nagsisimula ang pinakamahirap niyang laban. Hindi nagtagal, ang buhay ni Papillon sa Bartolina ay naging isang matinding bangungot. Ikinulong siya sa isang napakaliit na selda kung saan bawal siyang magsalita, bawal lumabas, at halos hindi binibigyan ng sapat na pagkain upang mabuhay. Pare-pareho ang bawat araw, at malinaw na ang tunay na layunin ng kulungan ay hindi ang patayin siya, kundi ang unti-unting sirain ang kanyang isipan. Sa kabila ng matinding paghihirap, hindi nawala ng pag-asa si Papillon. Isang umaga, may napansin siyang kakaiba sa mangkok ng kanyang tubig. May lumulutang na niyog, at sa loob nito ay isang maliit na sulat na nagsasabing may darating pang isa kinabukasan. Nang makita ito, agad niyang na-realize na si Dega lamang ang may lakas ng loob na gumawa nito. Ang mga niyog na yon ang naging tanging maayos niyang pagkain, na nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang magpatuloy. Nang mamotivate sa katapatan ng kanyang kaibigan, araw-araw na nag-ehersisyo si Papillon sa loob ng kanyang maliit na selda, determinadong huwag hayaan ang kulungan na wasakin siya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanilang sikreto. Isang hapon, natagpuan ng isang gwardya ang niyog na nakatago sa selda ni Papillon, at agad niya itong isinumbong sa warden. Ang galit na warden ay pinuntahan si Papillon ng personal, at inutos na sabihin kung sino ang tumutulong sa kanya. Sa kabila nito, tumanggi si Papillon na magsalita. Dahil dito, lalo pang pinabigat ng warden ang kanyang parusa, kung saan binawasan niya ng kalahati ang rasyon ng kanyang pagkain. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nangayayat si Papillon. Lumitaw ang kanyang mga tadyang, lumubog ang kanyang mukha, at halos hindi na siya makatayo. Gayunpaman, hindi niya kailanman ipinagkanulo si Dega. Lumipas ang ilan pang buwan bago muling bumalik ang warden na may panibagong alok. Sa pagkakataong ito, inilapag niya ang isang plato ng bagong lutong pagkain sa harap ni Papillon. Isa lang ang kapalit nito. Ang kailangan niya lang gawin ay sabihin kung sino ang lihim na nagpapadala ng mga niyog sa kanya. Ilang segundong tinitigan ni Papillon ang pagkain, bago niya tahimik na dinampot ang plato at ibinuhos ang lahat ng pagkain sa sahig. Bilang kaparusahan, iniutos niyang manatili si Papillon sa ganap na kadiliman hanggang matapos ang kanyang sentensya sa Bartolina. Tinakpan ang maliit na bintana ng kanyang selda, kaya wala nang kahit katiting na liwanag na makapasok. Dahil wala siyang makausap at wala ring makita, unti-unting nawala ng koneksyon si Papillon sa realidad. Nagsimula siyang makakita ng mga kakaibang pangitain sa gitna ng dilim. Minsan, nakikita niya si Dega na nakatayo sa kanyang harapan.
Minsan naman ay para siyang bumabalik sa Paris habang muli niyang binubuksan ang malalaking safe na dati niyang ninanakawan. Naging napakatotoo ng mga halusinasyon kaya hindi na niya malaman kung alin ang alaala at alin ang bunga ng kanyang nababaliw na isipan. Sa huli, natapos din ang 2 taong pagkakakulong. Nang buksan ng mga gwardya ang selda, natagpuan nila si Papillon na walang malay sa sahig. Sa paniniwalang tuluyan na siyang nasiraan ng isip, inilipat nila siya sa infirmary. Pagkakita ni Dega sa kanya, halos hindi niya ito makilala. Ang dati nitong malakas na pangangatawan ay naging butot balat na lamang. Sinisi ni Dega ang kanyang sarili, naniniwalang siya ang dahilan kung bakit pinagdaanan ni Papillon ang matinding paghihirap na yon. Humingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa, at tuluyang inamin na tama si Papillon sa lahat ng bagay mula pa noon. Hindi kailanman inapela ng kanyang asawa ang kanyang kaso, at sa halip, iniwan siya nito, nag-asawa ng iba, at tinangay ang lahat ng kanyang pera. Ngumiti lamang si Papillon at ininsulto ang babae, na ikinagulat ni Dega. Doon niya napagtanto na hindi pala nabaliw ang kanyang kaibigan. Nagkunwari lamang siya upang isipin ng mga gwardya na nasira na ang kanyang isip, kaya pinanatili siya sa infirmary sa halip na ibalik sa mabigat na trabaho sa quarry. Dahil dito, labis ang tuwa ni Dega at agad silang nagsimulang magplano ng panibagong pagtakas. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Dega na malapit nang bumisita sa kulungan ang isang grupo ng mahahalagang politiko. Upang mapabilib ang mga ito, magpapalabas ng pelikula ang warden sa isang outdoor movie night para sa kanilang mga bisita. Habang abala ang lahat sa palabas, mas hihina ang seguridad sa loob ng bilangguan. Agad na sumang-ayon si Papillon na ito na ang pinakamainam nilang pagkakataon, ngunit kailangan nila ng karagdagang mga kasamahan. Ni-recruit nila si Celior, ang veteranong mandaragat na may mga koneksyon sa labas ng kulungan, at si Masharay, isang tahimik na bilanggo na palaging inaabuso ng isang gwardya. Sama-sama nilang pinagplanuhan ang bawat detalye ng kanilang pagtakas. Sa mga sumunod na araw, lihim na itinabi ni Papillon ang lahat ng sleeping pills na ibinibigay sa kanya sa infirmary. Sa halip na inumin ang mga ito, itinago niya ang bawat tableta. Sa huli, ibinigay ni Papillon ang lahat ng naipon niyang sleeping pills kay Dega. Sa gabi ng palabas, lihim itong ihahalo ni Dega sa mga inumin ng mga gwardya. Samantala, si Masharay naman ang pumayag na gumawa ng pinakamalaking sakripisyo. Makalipas ang ilang araw, dumating din ang gabi ng kanilang pagtakas, at sa simula ay eksaktong nangyari ang lahat ayon sa kanilang plano. Kalmadong nagsilbi si Dega ng mga inumin, habang palihim na inihahalo ang malalakas na pampatulog sa bawat baso. Kasabay nito, dinala ni Masharay ang mapang-abusong gwardya sa banyo. Nang tuluyan itong ibinaba ang kanyang guard, biglang sumugod sina Papillon at Celior. Gamit ang mga kahoy na poste ng kama bilang pamalo, mabilis nilang pinatulog ang gwardya bago pa ito makasigaw. Sa labas, isa-isang bumagsak ang iba pang mga gwardya habang umeepekto ang mga gamot sa kanilang katawan. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa kulungan, tila napakalapit na ng kalayaan. Ngunit nang handa na silang tumakas ng hindi napapansin, biglang nagdilim ang kalangitan. Bumuhos ang napakalakas na ulan, dahilan upang kanselahin ang palabas at magmadaling pumasok sa loob ang mga politiko at gwardya. Dahil sa biglaang pag-ulan, nakansela ang palabas at nagtakbuhan papunta sa loob ang mga politiko, habang nagkalat naman ang mga gwardya sa buong compound. Agad na sinabi ni Celior kay Papillon na iwan na nila si Dega bago pa dumating ang mas marami pang gwardya, ngunit mariing tumanggi si Papillon. Ilang sandali pa, dumating din si Dega dala ang mga susi ng kulungan. Sa gitna ng kadiliman dulot ng blackout, tahimik na binuksan ng 4 na bilanggo ang mga tarangkahan, at maingat na lumusot patungo sa huling pader ng kulungan. Matapos makaiwas sa ilang nagpapatrolyang gwardya, narating nila ang watchtower, ang huling hadlang bago nila makamit ang kalayaan. Naunang tumalon si Papillon, at ligtas siyang lumapag. Sumunod sina Celior at Masharay, at kapwa rin silang nakaligtas ng walang malubhang sugat. Sa pinakamasamang pagkakataon, biglang bumalik ang kuryente at nabalot ng liwanag ang buong paligid. Nagulat si Dega, nawalan ng balanse, at bumagsak ng masama, dahilan upang mabali ang kanyang bukong-bukong. Sinabi ni Celior kay Papillon na iwan na nila si Dega, bago pa sila mahuling lahat. Sa kabila nito, hindi man lang nagdalawang isip si Papillon at mariing tumanggi. Sa halip, siya at si Masharay ay nagtulong na buhatin si Dega sa kanilang mga balikat, habang patuloy silang tumatakbo.
Matapos ang nakakapagod na paglalakbay sa masukal na gubat, sa wakas ay narating na nila ang dalampasigan kung saan naghihintay ang kontak ni Celior sakay ng isang maliit na bangkang kahoy. Agad na ibinigay ni Papillon ang napagkasunduan na pera, at pagkatapos ay sumakay na ang apat sa bangka. Enjoy your freedom. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tila tunay na nilang natikman ang kalayaan. Habang unti-unting lumalayo ang bangka, dahan-dahang naglaho sa kanilang paningin ang bilangguan, ngunit panandalian lamang ang kanilang kasiyahan. Dito nabunyag na ang lumang bangka ay puno ng mga butas, dahilan upang mapilitan silang walang tigil na magsalok ng tubig at itapon ito pabalik sa dagat upang hindi lumubog. Hindi pa roon natapos ang kanilang problema. Isang napakalakas na bagyo ang unti-unting nabubuo sa malayo. Napagtanto ni Celior na hindi kakayanin ng maliit na bangka ang bigat nilang apat. Kung mananatili silang lahat sakay nito, malulunod silang lahat, kaya kailangang mawala ang isa sa kanila. Nang walang babala, naglabas siya ng kutsilyo at iginiit na itapon si Dega sa dagat dahil sugatan ito at pabigat na lamang sa kanila. Ayon kay Celior, kung itatapon nila si Dega sa dagat, may pag-asa silang mabuhay, ngunit hindi pumayag si Papillon na iwan ang kanyang kaibigan. Dahil dito, sumiklab ang isang mabangis na labanan sa ibabaw ng umaalan na bangka, habang lalo pang lumalakas ang bagyo at humahampas ang mga dambuhalang alon. Dahil sa kanyang karanasan at lakas, nagawang kontrolin ni Celior ang laban hanggang sa tuluyan niyang mapabagsak at mapin si Papillon sa sahig ng bangka. Nang akma na niyang sasaksakin si Papillon, mabilis na dinampot ni Dega ang isang kutsilyo at walang pag-aatubiling isinaksak ito sa likod ni Celior. Agad na dinala ng tatlong natitirang bilanggo ang bangkay sa gilid ng bangka at itinapon ito sa dagat. Gayunpaman, hindi pa sa kanila tapos ang kalikasan, nang tuluyan nang dumating ang napakalakas na bagyo. Sunod-sunod na humampas ang higanteng mga alon sa maliit nilang bangka, hanggang sa mawalan ng malay si Papillon at magdilim ang lahat. Nang magkamalay si Papillon, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang maliit na barong-barong. Habang nalilito, lumabas siya, at laking gulat nang makitang wala na sila sa gitna ng dagat. Lumalabas na iniligtas sila ng isang relihiyosong komunidad, matapos matagpo ang palutang-lutang ang kanilang bangka sa baybayin ng Colombia. Isang mabait na madre ang sumalubong kay Papillon at sinabing ligtas na sila. Ipinaliwanag nitong alam niyang mga takas sila mula sa kulungan, ngunit wala na yung halaga hanggat nagsisisi sila at handang mamuhay ng mapayapa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muling nakaramdam si Papillon ng bagay na halos maituturing na tunay na kalayaan. Kalaunan, nakita niya si Dega na nagpapahinga, at agad niya itong sinabihang umalis na sila bago pa sila matunton ng mga awtoridad. Sa pagkabigla ni Papillon, tumanggi si Dega. Pagkatapos ng lahat ng hirap at panganib na kanilang pinagdaanan, sinabi ni Dega na pagod na siyang patuloy na tumakbo at magtago. Sa halip, nais ni Dega na manatili sa Colombia at magsimula ng isang payapang buhay na malayo sa panganib. Nauunawaan ni Papillon ang naging desisyon ni Dega, ngunit pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang pagtakas ng mag-isa. Habang tahimik na naglalakad papunta sa bangka, biglang napatigil si Papillon nang makita ang isang sasakyan ng pulis na papunta sa nayon. Nang makita ito, agad niyang na-realize na ipinagkanulo sila ng mapayapang komunidad na kanilang pinagkatiwalaan. Nang maalala si Dega, agad na tumakbo pabalik si Papillon upang balaan siya, ngunit huli na ang lahat. Sa huling desperadong pagtatangka, tumakbo si Masharay upang makatakas, para lang mabaril bago pa siya makalayo. Sa takot para sa kanilang buhay, wala nang ibang choice sina Papillon at Dega kundi ang sumuko. Sa muling pagkakahuli sa kanila, muli silang ginapos ng kadena at ibinalik sa madilim na mundong pilit nilang tinatakasan. Sa pagkakataong ito, mas mabigat ang naging parusa ni Papillon. Dahil ito na ang kanyang ikalawang tangkang pagtakas, hinatulan siya ng 5 taon sa Bartolina sa halip na 2. Nang sa wakas ay natapos na ang sentensya ni Papillon, halos hindi na siya makilala. Nang hihina na ang kanyang katawan, tuluyan ng pumuti ang kanyang buhok, at bawat hakbang ay puno ng hirap. Maging ang prison warden ay namangha, at inaming wala pang bilanggo ang nakaligtas ng 5 taon sa Bartolina. Tinanong niya si Papillon kung ano ang naging dahilan ng kanyang pananatiling buhay, ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi nagtagal, inilipat si Papillon sa kinatatakutang Devil's Island, ang bilangguang kinatatakutan ng bawat preso. Napapalibutan ng matatarik na bangin at malalakas na agos ng dagat,
ang isla ay itinuturing na isang kulungang walang pintuan, isang lugar na halos imposibleng takasan. Karamihan sa mga bilanggong dinadala rito ay unti-unting nababaliw bago tuluyang mamatay. Habang naglalakad si Papillon sa loob ng bakuran ng bilangguan, bigla niyang nakita ang isang pamilyar na mukha. Lumalabas na ito ang matanda na ring si Dega, at agad na nagyakapan ang dalawang magkaibigan matapos ang maraming taon na pagkakahiwalay. Ikinwento ni Dega na matapos ang nabigo nilang pagtakas sa Colombia, ipinadala siya sa Devil's Island ilang taon na ang nakalipas at dito na siya namuhay mula noon. Hindi tulad ng malupit na labor camp ng bilangguan, kakaiba ang buhay sa isla. Hindi pinagtatrabaho ang mga bilanggo, at sa halip, hinahayaan lamang silang unti-unting manghina hanggang sa mamatay. Binigyan ni Dega si Papillon ng pagkain, matutulugan, at tinulungan siyang makabawi ng lakas sa mga sumunod na linggo. Isang hapon, nagtungo si Papillon sa gilid ng isla at pinagmasdan ang malalakas na alon na humahampas sa ibaba ng bangin. Sa mata ng ibang bilanggo, ang mga alon na yon ay simbolo ng tiyak na kamatayan, ngunit para kay Papillon, isa lamang itong panibagong pagkakataon para makamit ang kalayaan. Nang gabing yun, ginising niya si Dega at ibinahagi ang bago niyang plano. Naniniwala siyang hindi hinihila ng malalakas na agos ang mga bagay pabalik sa isla, at sa halip ay itinutulak nito palayo ang mga bagay sa pampang. Kung makakagawa sila ng isang balsa na sapat ang tibay upang makaligtas sa pagbagsak mula sa bangin, maaari silang tangayin ng mga alon hanggang sa mainland. Sa loob ng mga sumunod na linggo, lihim na nag-ipon ang dalawa ng daan-daang nyog. Isa-isa nila itong itinali gamit ang mga lubid, hanggang sa makabuo sila ng isang malaking balsang kayang magsakay ng isang tao. Sa huli, dumating na ang araw ng kanilang pinakahihintay na pagtakas. Masayang inihanda ni Papillon ang balsang gawa sa mga nyog, habang tahimik lamang siyang pinagmamasdan ni Dega. Ngunit biglang sinabi ni Dega ang isang bagay na labis na ikinagulat ni Papillon, at yun ay hindi na siya sasama sa pagtakas. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, pakiramdam niya ay matanda at pagod na siya upang magsimulang muli. Para sa kanya, ang Devil's Island na ang natitira niyang tahanan. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Papillon, ngunit buo na ang desisyon ni Dega. Nang ma-realize na wala na siyang magagawa, mahigpit niyang niyakap ang kanyang matalik na kaibigan. Nagpaalam ang dalawa sa isa't isa, batid nilang malamang ay yun na ang huli nilang pagkikita. Habang lumuluha, pinanood ni Dega si Papillon na hinihila ang balsa patungo sa gilid ng napakataas na bangin. Sa ibaba nila, inihagis niya sa dagat ang balsang yari sa mga nyog, sinulyapan sa huling pagkakataon ang kanyang kaibigan, at buong tapang na tumalon mula sa bangin. Sa loob ng ilang nakakatakot na segundo, nawala siya sa ilalim ng malalaking alon. Sa itaas ng bangin, kinakabahang naghihintay si Dega sa kanyang kaibigan. Pagkaraan ng ilang sandali, muling lumutang si Papillon ng buhay. Nasalo siya ng balsa habang unti-unting tinatangay ng malakas na agos palayo sa Devil's Island. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, tunay nang malaya si Papillon. Makalipas ang ilang taon, nakapagtayo siya ng panibagong buhay sa South America gamit ang bagong pagkakakilanlan, kahit isa pa rin siyang wanted na tao sa France. Makalipas ang maraming dekada, sa wakas ay nakabalik din si Papillon sa kanyang sariling bayan. Noong 1969, isang matandang Papillon ang pumasok sa isang publishing office, dala ang isang sulat kamay na manuscript kasama ang mga lumang guhit ni Dega. Nakasulat sa mga pahinang yon ang buong kwento ng kanyang pinagdaanan, mula sa maling pagkakahatol sa kanya, ang bangungot na buhay sa French Guiana, ang mahabang mga taon sa Bartolina, ang matibay niyang pagkakaibigan kay Dega, at ang walang sawang pakikipaglaban para sa kalayaan. Kalaunan, ang manuscript na yon ay naging isa sa pinakasikat na kwento ng pagtakas sa bilangguan na naisulat kailanman. Pinatunayan ni Papillon na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa isang taong hindi kailanman sumusuko, gaano man kahirap ang laban, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.